Binabati ko po ang lahat ng isang magandang umaga. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa lahat po ng ating mga bisita, sa atin po mga panauhin. At kayo po ay magalak po namin wini-welcome sa The Lord's Temple Ministries Church. No? Palakpakan nga po natin minsan pa ang atin pong Panginoon. Kung tayo po'y nakahanda na sa pagkakataon pong ito na makinig at patuloy na mapagpala ng atin pong Panginoon, inanyahan ko po muna ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa umagang ito nawa ay napagpala at napapurihan namin kayo sa pamamagitan ng aming mga awitan. Nawa ang mga puso na naghandog ng mga awit na ito ay taos, Panginoon, punong-puno ng pag-ibig at dalisay, Panginoon, ayon po sa inyong kalooban. Nawa naging katanggap-tanggap ito sa inyo. At ngayon naman, Panginoong Diyos, habang kami naghahanda ng aming mga sarili, kayo naman ang siyang magpala sa amin sa pamamagitan ng inyong mensahe, mga salitang nagbibigay ng buhay, ng pagbabago at ng kaliwanagan sa lahat ng tao. Nawa, Panginoon, magningning kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas sa oras na ito. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita. Itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang madakila at maluwalhati. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng ito ay sa inyo namin pinagkakaloob at pinagkakatiwala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Sa pagsisimula po natin, hayaan niyo pong muna, batiin ko po ang bawat isa ng happy 33rd anniversary, mga kapatid. Kaya tayo nakarating dito, kaya tayo nakaabot po dito ay dahil lamang po sa katapatan at biyaya ng Panginoon sa kanyang iglesia. At patuloy tayong nagtitiwala sa kanya habang tayo man ay patuloy ding umaabante sa atin pong lakad bilang mga mananampalataya kay Kristo. Nung nakaraan pong linggo, tayo po ay nakatanggap ng isang napakahalagang paalala sa pamamagitan po ng mensaheng ating napakinggan. Ukol po ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. No? Sabi nga, base po doon sa pamagat pa lamang po, no, dapat tayong mga ilaw na nagniningning sa gitna ng isang baluktot at napakasamang panahon o henerasyon ngayon, the crooked and perverse generation. No? Ang mananampalataya kasi ay hindi po dapat lumago o lumakad ng pabaya, no? Complacent or with carelessness, lalo na nga nandito na tayo sa dakong ito. No? Whenever we talk about yun pong panahon na kinalalagyan po natin ngayon, and it's been for a long time now, tayo po ay nandun na sa dulong bahagi. No? Even during the time after Jesus Christ went to heaven, iniwan niya ang kanyang mga alagad, simula pa po nung panahong iyon, panahon ng mga apostol, ay panahon na po ng pagtatapos, no? Pagwawakas na po ng lahat ng bagay. No? And it's been a little bit over 2,000 years since then, no? But still, we are living in those last days, ika nga. No? Kumbaga sa laro ng basketball, tayo ay nasa fourth quarter na. No? Kung sa boxing naman, tayo ay nasa round 12 na po. No? Konti na lang, ilang tulog na lang, no? Ay malapit na, kaya mas lalo po dapat tayong maging maingat at lalo nating sundang mabuti ang plano ng Panginoon para makarating tayo sa atin pong paroroonan. Kailangan nating maging gising, maging buhay, and sabi din po ng mensahe nung nakaraan, to work out our salvation with the proper fear and trembling before the Lord. No? Ngayong umaga naman po, ang mensahe naman po natin ay patuloy pa rin po may kinalaman sa biyaya ng ating pong Panginoon. And the grace of God that has power for salvation, none other than the gospel of Jesus Christ. No? Ang tanong nga po, kung ang panahon at ang henerasyong ito ay baluktot at masama, ano nga ba ang pag-asa niya?
Well, meron naman pong binigay na pag-asa. Ang tanging pag-asa na lamang ng henerasyong ito, ng panahong ito ay ang Ebanghelyo ni Kristo na nagpapabago ng buhay ng tao. That gospel which is mighty to save. No? Kaya't wag natin itong maliitin o baliwalain. No? Ang atin pong pagtingin, pagtrato sa Ebanghelyo na tayo din namang mga mananampalataya ay unang tumanggap para tayo'y mabigyan ng kaligtasan. Napakarami pang mga tao sa mundo na maaaring hindi pa nakakarinig o kung narinig man ay baka hindi po totoong ebanghelyo ang kanilang napakinggan. Ang iba naman ay napakinggan na, ngunit hindi naman nila ito tinanggap sa kanilang mga puso. Tayo naman ay hindi po dapat mapanghinaan ng loob. Tayong mga inutusan ng Diyos na ipahayag ang mabuting balitang ito sa lahat. No? Ang ilan ay makikinig at susunod. Ang ilan naman ay sadyang iiwasan lamang ito o hindi ito bibigyang pansin. Wala pong pinagkaiba yon sa ating mga nagpapahayag. No? The good news of the grace of God has come, and all who receive it have been given God's eternal promise. Amen po ba? No? The good news has come. No? God in His grace has made Himself known, and through this grace we have been given life. No? Kaya nga ang atin pong pamagat sa atin pong mensahe, the gospel, the power of God for salvation. No? God's grace has been revealed, and all people have an opportunity to receive this grace. No? Those who have been saved by this grace are also being trained by God to be godly so that they may be pleasing to Him. No? Kaya't huwag po natin itong kaliligtaan, no? Lalo na sa panahon po natin ngayon. Ang salitang gospel, sa literal po ang ibig lamang pong sabihin nito, ay good news, magandang balita. No? The Bible pertains to a specific good news. No? The gospel could be taken as the whole of the Bible, the revelation of God, but more specifically, we refer to the gospel of Jesus Christ. Ang magandang balita na patungkol sa pagdating, pagpunta ng anak ng Diyos dito sa lupa at ano ang kanyang ginawa para sa mga makasalanan. Para po sa mga mananampalataya, hindi na po natin to kailangan ulit-ulitin pa dahil hindi natin ito talaga namang nakakalimutan. No? For we know why it is good news for us, but many do not. No? Marami, bakit nga ba nila i-ignore ang good news kung wala naman relevance ito sa kanila? Kung hindi nila makita ang kahalagahan nito, babaliwalain lamang po ng tao. No? For those that remain far away, far off, to understand the good news, we must also recognize what the bad news is. No? Para may reference ka po ng magandang balita, ano ba yung hindi masyadong magandang balita? No? Pagdating po sa usaping ito. Ang isa sa mga makikita po natin, number one is that God's righteousness is revealed. No? Isa po yan sa mga temang nabasa po ninyo kanina sa atin pong morning devotion. Because everything important begins with God. No? Sa Kanya po nagmumula at nagsisimula ang lahat ng mahalagang bagay sa buhay na ito. At titignan natin ang Kanyang karakter, ang Kanyang katangian, ang Kanyang kalooban, ang Kanyang salita na ipinahayag sa atin. Doon lamang natin masisimulang maunawaan ang lahat ng mga bagay na ito. Ang katwiran, no, yan po ang righteousness, ano? Ang katwiran ng Diyos, ang siyang nagiging pamantayan kung saan dapat nating sukatin ang ating sariling mga buhay. Bakit? Kasi siya ang lumikha sa atin at siya din ang nagpapanatili sa atin. We have no choice in the matter. Hindi tayo pwedeng makatakas o umalis sa ganitong bagay. No? Because God is perfect, He is completely morally right and truthful. Wala pong bahid ng karumihan, kamalian o kasinungalingan sa Kanya. Kaya nga, pagdating po sa katwiran ng Diyos, wala naman po talagang magiging problema sa Diyos. Sa panig ng Diyos, wala pong problema. Yes, I want to believe, I desire to believe in a God that is perfectly
righteous. But that righteousness means something to us. Ang problema, tayong mga tao po, hindi po tayo righteous eh. No? Because of our sin. And that unrighteousness, letter A, is what separates us from God. Our unrighteousness separates us. Matuwid ang Diyos. Ang tao ay hindi matuwid. Sa tingin mo, ano ang mangyayari? It's so simple na dapat masagot ng lahat, pero for some reason, hindi po, no? Or sa maraming pagkakataon ay nagbubulag-bulagan ang marami. No? Let's look at what the New Testament says in Romans chapter 3, verse 19 to 20. No? Ang sabi po dito, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. No? Because of the righteousness of God and making Himself known, His standards known, binaba niya sa tao ang kautusan. No? At ang kautosang ito ay pawang mabuti ang layunin. No? Many of our worldly laws ay makikita po natin ang ang equivalence kung di man yung outright na kaparehas po nito sa batas o utos ng Panginoon, no? Dahil makatwiran ang Diyos, pinapahiwatig niya na dapat ang mga taong lalapit sa kanya ay matuwid din naman. Ngunit sa simula pa ay nagkamali na po ang tao, unang-una pa lang, no? One of the most saddest things, kung papanoorin mo po, kung ito'y isasalarawan mo na parang pelikula, no? Sa opening pa lang, sa umpisa pa lamang, talo na. No? Dahil sa unang-unang dako kung saan nandun ang tao, doon na po agad pumasok ang kasalanan. Sa paraisong nilikha ng Diyos, nagkasala ang kanyang mga nilikha. No? And Romans 3:19 to 20, itong binasa po natin, makes us see that ang law na binigay ng Diyos ay para nga ipakita, iparamdam sa tao ang kanilang kakulangan, ang atin pong kakulangan sa atin pong sarili. In our own power, in our own will, in our own way, we cannot come close to God. No? Nandiyan ang kautusan at pwede mo namang subukang sundin ang punto ng Biblia, hindi mo nga ito magagawa. No? No one can do it. No? So, how sad it is for many to think that obedience to the law would save them. I mean, technically that's true, but ang laging nawawala sa usapin is masusunod mo nga ba talaga? Yun nga yung point eh. Hindi mo nga masusunod. No? And obedience to the law does not just require obedience, but perfect obedience. Pinaalala ito ni Santiago sa Kabanatang 2, 10 hanggang 11. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Sasabihin ng iba, is that fair? Bakit naman ganun? Diba? Ba't hindi mo na lang ako singilin sa isang kasalanan? Well, ang isang kasalanan ay ang bunga nito, kamatayan. So it doesn't matter whether you've sinned once, you've only sinned once, or you've sinned them all. Wala pong pinagkaiba. No? Ngayon, bakit ganun? Hindi ba, parang hindi tama yun? Well, we don't get to decide that. Hindi po tayo ang naglagay ng standard, hindi po tayo ang gumagawa nito, kundi ang Diyos na lumikha po sa atin. Yun ang dinidemand ng katwiran ng atin pong Panginoon. No? Righteousness also demands justice to be done. No? Ang katwiran at ang hustisya ay madalas na magkadikit po. No? Ang justice naman po ang nagsasabi na ang mga mali ay dapat pong parusahan at ang tama ay dapat pong gantimpalaan o papurihan. No? Justice demands sinfulness and lawlessness to be punished. At ito po yung sagot sa mga nag-aakalang hahayaan lamang ng Diyos ang kanilang mga
pagkakasala kasi siya ay mabuti. No? Marami na pong mga ganyang kaisipang umiiral sa noon pa man sa mundo. No? Hindi, mabait ang Diyos. No? Mabuti ang Diyos. Maunawain ang Diyos. No? Hindi niya pababayaan ang kanyang mga nilikha. No? They generalize it to a point. But then again, saan ba nila kinukuha ang kanilang kaisipan kundi sa sarili lamang din nilang kagustuhan. No? Habang maliwanag naman po ang sinasabi ng Biblia kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga makasalanan. God cannot just let it be or let it go. No? Bayaan na lang ng Diyos. Naintindihan naman tayo ng Diyos. No. Dahil siya ay mabuti at mabait. No? Ang kanyang katwiran, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan, ang siyang mga mismong katangiang hindi po papayag sa kasalanan. So, gano'n na nga lamang talagang baluktot ang isip ng tao. Akala niya makakalusot siya dahil sa kabutihan at kabaitan ng Diyos. Well, in fact, na yung kabutihan at kabaitan ng Diyos ang dahilan kung bakit parurusahan ang lahat ng makasalanan. Binubuhos ng Diyos ang kanyang puot laban sa mga anumang katiwalian. Alam po natin ito sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, 18. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. No? Hindi po tayo ang nagsasabi nito, kundi ang Biblia po, ang kapahayagan po ng Diyos ang patuloy na nagpapatotoo dito. Kaya nga sa isang banda malungkot po, no? Malungkot pong sabihin na marami ang magugulat. Hindi po natin yun ikinatutuwa o ikinagagalak. Marami po ang magugulat sa huling araw dahil marami po ang may mga pinangahawakang mga maling akala. No? Remember that our unrighteousness separates us from the righteous God. No? But then, yun yung good news. Pumasok nga po dito ang mabuting balita. Letter B, we are justified by the grace of God. No? Justification, sa pinakamadali pong salita, ay ang paraan o proseso kung saan pinagiging matuwid ng Diyos ang isang tao. Hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran, hindi sa pamamagitan ng sariling katwiran ng tao, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng kanyang anak na si Kristo. Again, the bad news is we are sinful, we are going to be punished for our sins, and we cannot do anything on our own. Wala tayong magagawa sa ating sariling kakayahan. Kahit anong talino, kahit anong mabuting gawin, kahit anong kasipagan at pagpupursige, hindi natin kayang gawing matuwid ang ating mga sarili. At hanggat hindi tayo matuwid, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Dito pumasok ang kanyang habag at pagmamahal. No? Kaya nga ang keyword po palagi natin sa gospel is yun pong grace. The gospel is sometimes called the gospel of grace. It's still the same gospel. The gospel of Jesus Christ, the gospel of grace, it's one and the same. Kasi ito pong pumapalupot po, no? Yumayakap sa kabuuan po ng bagay na ito. No? Jesus is what brought salvation to us. And it is God's grace that brought Jesus to us. Sabi po sa Roma, Kabanata 3, 21 hanggang 26, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Sapagat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao.
Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. No? Ito ang ginawa ng Diyos. Ang hindi natin magawa, siya po ang gumawa. No? At ito po ang napakahalagang bahagi ng mabuting balita. No? Ang hindi natin kaya ay ginawa para po sa atin. What was required of us, God fulfilled perfectly and completely. No? Through the life, the death, the resurrection of Jesus Christ. Sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, natupad niya, no? At nabayaran niya ng buong buo ang hinahanap ng katwiran ng atin pong Panginoon. No? Ano man ang para sana sa atin, siya ang tumanggap. At ano naman ang para naman talaga sa kanya ay ibinigay para din po sa atin. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. No? Kaya siya nagdusa, kaya niya inihandog ang kanyang buhay sa ganitong paraan para po sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang katwiran, ang hustisya, ang kabanalan ng Diyos ay naibsan. Ito'y nabayaran. It was satisfied and fulfilled. No? Kaya nga lahat ng ito ay letter C. Sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. No? This is the gospel as well. No? The gospel is not just about Jesus Christ. Hindi lang ito patungkol kay Jesucristo, kundi pwede din nating sabihin na ang ebanghelyo ay mismo si Kristo. It is the person himself, Jesus Christ. No? Because apart from Christ, there is no salvation. Ang sabi po ni Apostol Pedro sa kanyang kapahayagan po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 4, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No? Wala na pong ibang pangalan ang makapagliligtas. Wala na pong iba, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang kaligtasan ay ipinahayag na, ngunit ito'y para lamang sa mga sasampalataya kay Kristo. No? At yun po yung hatian din po ng pagtanggap ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ay nariyan na. Ito'y ipinapahayag, no? Wala pong bayad. Pero hindi po ito, how we say, hindi po ito automatic. No? Na parang wala kang gagawin o wala kang kaalam-alam at malalaman mo na lang sa dulo na, ay, ligtas na pala ako. There's no such thing. No? Dahil pinapahiwatig ng salita ng Diyos na mayroong mga na kay Kristo at mayroong mga wala kay Kristo. Mayroong mga sumasampalataya kay Kristo at sila'y naligtas at mayroon namang hindi sumasampalataya kay Kristo at nananatili sila sa puot ng Diyos. No? Wala pong ibang pagbabasihan ang langit o impyerno. Wala po. Wala pong ibang basihan. Hindi po ito sa pamilya, hindi po ito sa dugo, hindi po ito sa estado ng buhay, hindi po ito sa iyong mga ginawa. Ito lamang po ang basihan. Ikaw ba ay nananalig sa anak ng Diyos? Ang sabi po sa Aklat ng Juan, Kabanata 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. There's that clear line, there clear division. No? Wala pong accidental salvation. Wala pong ganon. No? Palagay ko wala naman pong nagtuturo nun, pero maraming nag-a-assume kasi. No? Ina-assume nila ang kaligtasan, gayong wala naman silang kasiguraduhan kung sila ay iyong tatanungin. No? This reminds us that it is not enough to know about God.
or to know about Jesus Christ. It is not enough to read or to know about the Bible, about the verses, about the scriptures, because many people in the world know who Jesus Christ is. They even know what He has done. Alam nila ang lahat ng mga ito. Because Jesus Christ, we could say, is one of the most well-documented persons in history. Alam nila ang kanyang mga tinuro, alam nila ang kanyang mga binigay na mga talinhaga, alam nila ang kanyang mga ginawang himala, alam nila ang kanyang kapanganakan, ang kanyang kamatayan. But this knowledge alone does not save. Ano ang gagawin mo sa nalalaman mo? Sabi naman po sa Roma, Kabanata 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. That knowledge should push a person to faith in Christ. That's the requirement. Again, yan po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kahit na ganong katagal ka lang makinig o magbasa ng salita ng Diyos, if you do not respond with faith, it is ultimately meaningless. Wala po siyang silbi. Wala pong mangyayari kasi. Many people will go to destruction. Marami po sa kanila, unsurprisingly, ay alam at napakinggan ang ebanghelyong ito. Marami ang mapapahamak na alam nila kung ano ang gospel. Narinig nila ito, naintindihan nila ito, at nanatili lang sa kaunawaang ganun. Many will perish having a knowledge of Jesus Christ, but no faith in Jesus Christ. God's grace has brought salvation. His righteousness in Jesus Christ has been revealed, and we ought to believe. We ought to place our faith in Christ. The first step in accepting the grace of God is the realization of its need. Kaya nga yun po ang lagi po nating binabalik-balikan. Para makita mo ang kahalagahan ng magandang balita, kailangan mo munang tukuyin bakit nga ba ito kailangan. Paano nga ba ito tinawag na mabuti o maganda? Why do people reject the gospel? Tanungan ng mga mananampalataya, bakit ba nila tinatanggihan o hindi nila pinapahalagahan ang magandang balita? Bakit ako nung narinig ko, agad-agad akong sumampalataya? Well, that's not true for everyone, I know. Pero sometimes nakapagtataka, bakit ganun? Bakit ganun? Well, it's simple. Nasagot na po natin yun ngayong umaga. Kasi people will reject the gospel when they do not see or nor accept their own sinfulness. Kung hindi naman nila makita ang kanilang sarili, hindi naman nila matanggap sa kanilang sarili na sila ay makasalanan, aanhin ko ang ebanghelyong iyan. There's no need. Talaga, may ginawa ang Diyos para sa akin, okay. Hindi ko naman kailangan . Ang taong nangangailangan, kita mo, gagawin niyang lahat para makuha, para maibsan, para mapunuan yung pangangailangan niya. Ang tao na technically may pangangailangan pa rin, pero hindi niya nakikita yung sarili niyang pangangailangan, he will ignore everything that has to do with it. Hanggat hindi nakikita ng tao ang pangangailangan niya, he will not listen nor accept the gospel. Ang paalala po dito sa puntong ito ay dumating si Kristo para sa mga makasalanan. Ilang beses po niya itong paulit-ulit na sinabi sa iba't ibang paraan. Isang paraan po ay nasa Lucas Kabanata 5, 31 hanggang 32. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Isa po ito sa mga paborito ko pong verse po, pagdating po sa palaisipan. Because, tama, hindi naman kailangan ng mga, ang nangangailangan ng manggagamot ay yung may sakit. Ibig bang sabihin merong mga taong magaling? Ibig bang sabihin may mga tao sa mundo na walang sakit? Hindi. Sino bang may sakit? Lahat naman ng tao may sakit.
Pero yung mga taong hindi nakikita ang kanilang sakit, sasabihin nila, hindi, okay lang ako. That's why they reject the gospel. No? Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila magsisi. Sino bang matuwid? Wala namang matuwid. Sino bang makasalanan? Lahat ay makasalanan. So dapat lahat lumapit sa Diyos. Pero may mga nag-aakalang sila ay matuwid. So hindi sila lalapit. May mga nag-aakalang hindi sila makasalanan. So they ignore the call of grace. And that's the reason why. And that's why it is up to us, the messengers of God, na ipaliwanag ito sa makakaya po natin. Sa paraang maliwanag at malinaw. No? Para maunawaan po ng tao mabuti. No? Para wala po tayong guilt pagdating ng hatol ng Diyos. No? So yun po yung una. No? The righteousness of God is revealed through the gospel. Pangalawa po is that God's grace has been given. No? God's grace has been given not just for salvation, but for everything else that we need in this life. No? Hindi po natatapos ang biyaya, ang mabuting balita sa iyong kaligtasan. No? The reality always is that salvation is only the beginning. No? Pinapaalala ni Apostol Pablo ito sa marami niyang liham sa bagong tipan po. Lalo na sa kanyang mga tinuturoang mga iglesia, lalo na doon sa mga tinuturuan niya ring mga kapwa niya manggagawa. Isa ito sa mga paalala niya kay Timoteo, ganun din kay Tito. No? Ano ang dinadala ng biyayang ito? Letter A, it enables us to change from our sinful nature. No? Hindi natatapos sa kaligtasan, nagpapatuloy ito sa pagbabago ng buhay natin. No? Hindi tayo, technically again, hindi tayo ang nagbabago ng buhay po natin, ang nagbago po nito ay ang Panginoon. No? And it's just us accepting this reality and changing our mind to fit this new life that God has given us. Sabi po sa Aklat ng Tito, Kabanata 2:12, unang bahagi, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. No? To say no to ungodliness, to all of our worldly desires. No? The gospel is not just for salvation, it is for the new life in Christ. No? Habang inuunawa ng isang bagong mananampalataya ang salita ng kanyang Panginoon, marami kang makikita, marirealize na marami sa bahagi ng buhay mo ay hindi pala nakalulugod sa Diyos. No? Yung Diyos na iyong pinupuri, yung Diyos na iyong kinikilala, yung Diyos na iyong sinasamba, ay hindi nalulugod sa maraming gawain mo. No? Kaya doon magsisimula po yun eh. Again, the realization we must first begin with that realization, but then you continue with action. No? So, dahil dito, sisimulan mo ngayon ang landas na ibinigay ng Panginoong Hesukristo maaga pa nung siya'y nagtuturo pa dito sa lupa. Sisimulan mo at susundan mo ang kanyang tinuro sa Lucas Kabanata 23. No? At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. No? Hindi po yan magagawa ng sino man pong taong wala pa kay Kristo. Ngunit ito'y posible para po sa kanila na mga sumampalataya na sa Kanya. No? Kaya eto po, no? Ito yung pagbabago. Dito po yun magsisimula. No? We turn our backs from ungodliness. No? Ang hindi po pagiging makadiyos, no? Ang tinutukoy po nito. Ungodliness refers to a person who does not respect nor revere God and thus lives separately from God. No? Pag sinabi mong hindi makadiyos, yun lamang po ang ibig sabihin nito. No? Mabilis isipin ang mga taong lantad ang kanilang immoralidad at ang kasamaan,
Pero ang pagiging ungodly ay naaangko para po sa lahat ng tao. No? Kahit na yung mga mukhang mababait o mukhang mabuti, no? Because all our life has been spent ignoring and denying God. No? Living a life that is unrighteous against the Lord. No? So sa kanyang likas na kalagayan ng tao ay malayo sa Diyos. Ganon din naman, sabi po sa Roma, Kabanata 1:21, kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinangrangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. And this is true for, I would say, all of us. No? Diyan tayo nagmula at diyan tayo binago ng Panginoon. At ganun din ang mga makamundong damdamin o mga pagnanasa ang siya rin nating iniiwan na. No? Muli, binanggit ni Apostol Juan ang kategorya ng mga bagay na ito sa unang Juan Kabanata 2, 15-16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Balik po natin sa verse 15. Napakahalaga po ng huling bahagi. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. No? Hindi po natin pwedeng pagsabayin ang dalawang bagay na ito na magkasalungat. No? Kaya nga, pag sinabing worldly, makamundo, makasanlibutan, ito ang mga tinutukoy na mga katangian yung binanggit sa verse 16. Ang pagiging makasarili, ang pagiging palalo, ang paghangad ng mga bagay na galing sa mundo, katulad ng yaman, kapangyarihan, kasakiman, no? Kalayawan, no? Kalibugan, anumang mga pagnanasa na ang tinutupad ay para lamang sa laman, ito po ang mga bagay na tinutukoy dito. Marami pa po sigurong iba. No? Hindi ko naman po kayang ubusin o lista yan lahat sa umagang ito po. No? Pero we get that idea. No? Ito ang mga bagay na hindi po kanais-nais at hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya naman tayo ay binago nga ng Diyos para makalayo na sa mga bagay na ito. Grace enables us, sabi po nung letter A po, no? Enables us to change from our sinful nature. No? Kaya't hindi na po dapat manatili ang isang Kristiyano sa kanyang likas na kalagayan bago siya naligtas. Higit pa po dito, letter B, it instructs us to live a life that is pleasing to God. No? Instructs us, tinuturuan po tayo. No? Hindi po ito optional po, no? Or kung gusto po lamang natin, ito ay bahagi po ng katwiran ng Panginoon. Upang ating layuan ang mga masasamang bagay at atin namang tunguhan ang mga mabubuti. No? Sabi po doon sa ikalawang bahagi ng Tito, Kabanata 2:12, at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. No? Self-controlled, upright, and godly. No? Ang sabi po sa English. No? In this present age, no, we do not need to isolate. Although in some cases, it might be helpful, pero again, hindi naman po ito ang long-term na solution, lalo na nga po't may pinapagawa ang Diyos sa kanyang mga anak sa mundong ito. Because sometimes the best medicine is isolation. No? Ang lumayo para hindi ka na lang makasabwat o hindi ka na lang mahawaan. No? And maybe in some specific cases, maaari po yan. No? And from decision to decision, pwede po natin gawin yan, but hindi po natin yung magagawa ng panghabang panahon. Lalo na nga't dinadala natin ang mabuting balita sa mga tao sa mundong ito. Rather, in the midst of this evil age, we are to live in a self-controlled manner, uprightly, and godly. No? Doon po tayo dinadala ng katuruan ng atin pong Panginoon. No? Upang ang mga taong nasa sanlibutan
ay makita nga ang atin pong ningning, which was the message last week. No? Magsilbi tayong ningning at liwanag sa gitna ng napakasamang mundong ito. No? We are to live with self-controlled lives. No? Paulit-ulit pong binabalik-balikan ni Apostol Pablo ang salitang ito sa kanyang liham kay Tito. Self-control. No? Na minsan ay madali, mas madalas po ay mas mahirap. No? Because that's what self-control is. No? Kung sobrang dali lamang nito, hindi na po natin kailangan itong ipaalala ng paulit-ulit. Kung sobrang dali lamang ito, hindi na po ito kailangan ulit-ulitin ng Biblia. No? Sa maraming pagkakataon, ito po ay mahirap. Sa maraming pagkakataon, ito po ay mayroong kapighatiang dala. No? But this is the way we should live as Christians. Hindi dapat tayo sumuko sa mga makamundong magnanasa, tukso, at mga impulses ng sanlibutang ito. No? Sabi po sa Roma Kabanata 6, talatang 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Yan ang laging nagpapaalala sa mga mananampalataya. Because it's so easy to give in to what you desire. Lalo na kung ang topic ay self-control po. No? Mas madali po kasi and many times mas masarap naman din po kasi. No? Lalo na sa mga negative emotions gaya ng galit, no? Pagtatampo, pagkairita, paghiganti, at mga katulad po nito. There's something satisfying in our bodies, in our flesh, sa ating pong laman, na gustong-gusto ang mga bagay na ito. Ngunit yun nga, hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan o ang laman. No? Dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. No? Naghahari na ang Diyos sa atin, kaya't hindi na dapat ito ang atin pong gawin. To live self-controlled, no? Ay masasabi ko po, no, very reasonable to say na halos kaakibat na ito ng pagiging makadiyos. No? Kasi ang pagkontrol sa sarili po, yun lamang po, marami ka na pong madadaig ng mga masasama. Dahil lamang po sa tamang pagpipigil sa sarili. Nabanggit din po yung uprightness o yung righteousness sa mas madaling salita. Ang isang buhay ng integridad at pagiging maayos, mabuti at matuwid sa atin pong pakikisama, lalo na sa iba. No? It is us conforming to the standards of God, no? As revealed in His commands. No? Pamantayan ng Diyos ang atin pong sinusunod sa uri ng buhay na ipinapamuhay po natin. When we obey God's commands, that is us saying na gusto nating sundin kasi yung pamantayan niya. At nais nating mamuhay na ayon dito. At again, gaya po ng pagiging self-controlled, hindi po ito laging madali. Isang mahabang listahan ang ibinigay po ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma na very familiar po sa lahat ng mga mananampalataya. Pero pag inisip at tinignan mo ngang mabuti ang mga bagay na ito, masasabi mong hindi ito ang normal na kaugalian sa sanlibutan. Basahin ko po sa aklat ng Roma 12, 14 hanggang 21. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Balikan po natin yan. Mga kapatid, idalangin. No? Idalangin natin ang mga umuusig sa atin, idalangin at huwag sumpain. No? Tamaan po kung sino po yung tatamaan. No? Sometimes, alam mo yon, yung self-control po natin hanggang dun lang sa hindi ko na lang siya papansinin. But Christian conduct, the uprightness of God tells us to go further. Higit pa doon. Huwag mo lang siyang tiisin, huwag mo lang siyang ignore. Dalangin mo. No? Yung umuusig sa'yo. Hindi lang yung mga mababait sa'yo, hindi lang yung mga magalang sa'yo, yung umuusig. No? Huwag mong sumpain. That's just one. No, tuloy po natin, 15. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis.
Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Naalala ko po yan, yung verse 19 halimbawa po. Kahit po yan, depende po yan sa iyong puso . No? Hindi ka nga nagiganti at naniniwala ka nga na ang pagiganti ay sa Diyos. Pero may mga ibang Kristiyano po talagang lagot ka sa Diyos. Bahala ang Diyos sa'yo. Nanggagalaiti pa rin po sa galit. I don't think na yun yung ibig sabihin po ni Apostol Pablo nang ibigay po niya ang ilang mga utos na ito. No? Tatamaan ka rin ng Diyos. No? Hindi pwede. Hindi po yun yung espiritu ng tinuturo po ng apostol. Makikita po natin, it's letting go. No? Hayaan mo. Hayaan mo. No? Hayaan mo, there is justice still. Meron pa rin naman po. Hindi man po perfect at madalas nagkukulang, there is still justice on this earth. Sa mismong lupang ito, may hustisya pa naman. At kaya pa rin gamitin ng Diyos ito sa kanyang kalooban. If all else fails, meron pa rin pong hustisya ang Diyos. No? And letting go means hindi ka na magpapaapekto sa ganito. Kasi kung minsan kahit na hindi nga tayo gumaganti, pero para namang kulang na lang, i-wish mong kidlatan na siya ng Diyos . No? Para kang yung mga alagad ni Jesus, nang meron pong bayan na tinanggihan si Jesus. Panginoon, tawagan na po ba natin ang Diyos para paulanin ng apoy sa kanila? No? Well, sa lumang tipan, ayon sa kalooban ng Diyos, nangyayari po yun, pero iba po ang naging sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Again, nandito po yung alternative, nandito po yung kapalit. Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay nagbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. And lastly, 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Because as Christians, we are held to a higher standard than just ourselves or the world. Mahirap po yun. Ang hirap po ng sinusunod mo yung pamantayan ng Diyos habang ang lahat ng mga kasabayan mo ay sumusunod sa pamantayan ng mundo. Po yun, katagalan po ay mapapagod ka. May kasama po ang kapaguran po doon. Sometimes mafe-feel mo na nag-iisa ka. Pero hindi naman talaga. Pakiramdam mo lamang yun. No? Ang punto, hindi po siya madali. At hindi nga dapat natin ito gawin sa ating sariling lakas lamang o kakayahan. No? We understand that our standard now is God and His Word. And we strive to live uprightly in the sight of them all. No? And lastly, yung godliness po, or yung pagiging makadiyos. Again, nabanggit natin kanina yung kabaliktaran, yung ungodly. And yun lang din po, yung kabaliktaran ng ungodly ay yung godly, makadiyos. No? Ito'y tumutukoy sa kabanalan at pagiging devoted sa atin pong Diyos. No? Nagsisimula sa atin pong puso. At ang kahulugan po nito ay namumuhay ka sa isang paraang nakalulugod sa Kanya. No? Magmula sa iyong puso hanggang sa iyong mga ginagawa. Kaya't nais mong parangalan at papurihan siya sa lahat ng iyong gawain. No? Ito nga yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, kabanatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. No? And finally, letter C, it directs us to put our hope in God's promise. No? Ito naman po ang sabi sa Tito, kabanata 2:13. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo.
Bakit nga ba natin to inaabangan, hinihintay? No? Again, para po sa mga mananampalataya, alam na po nila ang sagot. Pero simple lamang po ang sagot po dito. Why we wait for God's return? Because it is the fulfillment of His promise. No? Higit sa gusto nating matapos na ang hirap ng buhay, higit pa sa lahat ng mga inaasam po natin, it is because it is the fulfillment of God's word. It is because it is the finalization of our salvation. No? Ito po yung katuparan ng lahat ng pinangako sa atin ng Panginoon. God's grace trains us to wait for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. No? Sa unang pagpunta ng Panginoong Hesukristo, dala-dala niya ay biyaya, kagandahang loob. He brought grace that brought us salvation. No? Sa una niyang pagpunta, ang kanyang kalwalatian was mostly veiled. No? Natatakpan. No? But His second coming will be in glory. Hayag po ang lahat ng kanyang kalwalatian sa kanyang muling pagbabalik. And He will be bringing the finalization of salvation to all His people. Salvation to His people, but judgment to those who have not believed. No? Ang second coming po ni Kristo ay blessed hope para sa mga nakakakilala sa Kanya. Specific po yun. Para sa mga nakakakilala sa Kanya. Para sa mga hindi kumikilala sa Kanya, ito'y kakilakilabot at katakot-takot na bagay. No? Kaya nga, nagpapahayag tayo ng mabuting balita habang may panahon pa. No? Ano po ang punto dito? Kapag tayo ay nakatingin sa pag-asang ito ng pagbabalik ng ating Panginoon, I don't know, pero sa anumang bagay na atin pong hinihintay, no? Sa kahit anong bagay na hinihintay po natin na mahalaga, no? While we're waiting, we're doing something in anticipation for that wait. No? Alam mo yun, kung may hinihintay kang delivery, halimbawa, delivery ng appliance, malaking appliance, sabi, refrigerator, washing machine, anong gagawin mo? Wala lang, maghihintay ka lang ng ganun lang. No, usually, napaka-common, hindi na po natin yung iniisip. Usually, ang gagawin mo, maglilinis ka. Iaabang mo na ang mga kagamitan sa bahay, mag-iimis ka na, mag-uurong ka na ng mga gamit, para ano? Para pag dumating yung iniintay mong delivery, alam mo na agad saan ito dadalhin, saan ito pupunta, paano ito papadaanin, kung masikip ang iyong lugar, etc., etc. In that anticipation, while waiting, you're doing something. No? Habang hinihintay mo yung katuparan ng iniintay mo. No? At yun din po ang gawain po ng mga mananampalataya. Kaya mahalaga dapat na maliwanag sa atin ang pag-asang ito. Kasi kung maliwanag ito, alam mo dapat ang iyong ginagawa. Ilang mga bagay po. Unang Juan Kabanata 3, talatang 3. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. No? Ganon din sa aklat ng Marcos, Kabanata 13, 35, 37. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. No? Grace trains us to reject sin and ungodliness. Grace also trains us to choose what is pleasing to God. And grace also trains us to remember and to look unto our blessed hope. No? Kaya't mag-ingat po tayo, gabayan natin ang ating mga sariling mga gawa, at dapat tayong maging maayos sa harapan ng Diyos dahil tinanggap na natin ang Kanyang biyaya. No? Hindi po dahil nasa atin ang biyaya ay malaya na tayong makagawa ng kahit ano. No? Hindi po ito katotohanan. Isa po itong kasinungalingan. No? Tayo dapat malayang gumawa lamang ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Sabi po sa aklat ng Tito, Kabanata 1, 16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi makagawa ng
anumang mabuti. No? Paalala po ito sa ating lahat. Panghuli po, no? Number 3, let us proclaim the gospel of Jesus. No? Kung bakit po tayo nandito, at ito po yung sineselebrate po nating tema para po sa taong ito. No? Let us proclaim the gospel of Jesus. Kung paano natin ito narinig, kung paano ito dumating sa atin, ganun din naman ay ibahagi din natin ito sa iba. No? Let us look forward to how we can share the good news of grace to other people. No? Naunawaan ni Apostol Pablo ang nangyari sa kanya. Naunawaan niya ang biyayang dumating sa kanyang buhay at hindi naging mahirap sa kanya na ibigay ang kanyang buong sarili sa gawain ng Panginoon. Ganon niya naintindihan at naunawaan ang kaligtasang kanyang tinanggap. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa 20, 21 hanggang 27, maging Hudyo o Grego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawahing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Nakisalimuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. No? Ganon pong kadiretsyo at higit sa lahat sigurado si Apostol Pablo sa kanyang katayuan. Hindi po siya mayabang, baka ganon ang ere o ang tingin ng iba. No? Hindi po. Yan po ay confidence. No? Yan po ay buong tapang niyang ipinapahayag dahil alam niyang ito ay totoo, dahil ito ay kanyang ginawa, dahil ito ay kanyang tinupad. No? Wala siyang pag-aatubili. Wala po siyang pagdududa, wala po siyang pagdadalawang isip dahil hindi siya nagkulang sa kanyang ginawa. Ito ang tanong lagi, no? Malagim na katotohanan na dapat pong harapin ng mga mananampalataya. Are we doing enough? No? Or are we just doing enough? No? Yung bang minimum lamang ang atin pong ginagawa? No? Lagi sa sanlibutan, sinasabi sa atin na extra effort, no, double effort, whatever. Sa mga bagay na maring mahalaga sa pansamantala, pero wala naman po talagang halaga sa pangwalang hanggan. Ngunit itong gawain ito ng pagpapahayag ng mabuting balita ay mahalaga sa pangwalang hanggan. Ngunit nakalulungkot, hindi po nabibigyan ng halaga sa pangkasalukuyan. Nauuwi kung minsan ang mananampalataya sa okay na yan, or pwede na. Hindi po dapat ganon. Sana magkaroon po tayo ng lakas ng loob, masabi ang mga nabanggit na mga salita ni Apostol Pablo. No? Hindi mo ako pwedeng questionin. Hindi mo ako pwedeng hamakin dahil hindi ako nagkulang sa aking pagpapahayag ng mabuting balita. So let us preach the gospel of Jesus Christ. No? Ilang mga punto lamang po dito. No? Letter A, remember that the gospel is for all people. No? Sa huling mga oras ng Panginoon dito sa mundo, bago siya bumalik sa presensya ng Ama, ilan lamang kanyang mga binitawang salita as recorded in the Bible. No? Ang kanyang mga alagad ay magiging ahente ng mabuting balita, being the first-hand witnesses of all the things that have happened during His life and ministry. No? Higit dito, darating ang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang ipinangakong tagatulong ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Ito ang kanyang sinabi. No? Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 1, 6 hanggang 8. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?
Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. No? Ito ang kanyang iniwang salita. And it happened. Nangyari po ito at natupad po ito at tinupad naman ng mga alagad ang kanilang tungkulin. Ukol po dito. At nangyari po, umabot po ang ebanghelyo hindi lang sa Judea, kundi sa Samaria din, pero higit sa lahat, umabot po ito sa buong daigdig. Kung bakit ang ebanghelyo ni Kristo ay nakalat po sa buong mundo. No? Ang ebanghelyo ni Kristo ay ibinigay para po sa ating lahat. No? Nakakatuwang pagmasdan o balikan na specific po yung mga binigay ng mga lugar ng Panginoon dito. Judea dahil taga-ron sila. Doon sila galing, doon ang kanilang bayan at malamang doon sila babalik at doon sila magsisimula. Ang katakataka po sa lahat ng nabanggit ay ang Samaria. No? Ang Samaria, anong panahon po ng ating Panginoong Hesukristo ay iwas na iwas po ang mga Hudyo sa lugar na ito. No? Dahil tinaturing nila ang mga tao dito na mga halo ang lahi. No? Mga Hudyo na nakipag-asawahan sa ibang mga lahi at ito'y kasuklam-suklam sa kanilang kautusan at sa kanilang kultura nung panahon na iyon. Subalit umabot na sa sukdulan, sumobra na po to the point na nagkaroon na po ng mababang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Na mas gusto pa nilang umiwas sa daan kaysa sila ay harapin, kaysa dumaan sila sa lupa ng Samaria. Ang pagkakabanggit dito ng ating Panginoong Hesukristo ay meron pong layunin. No? They would go through the lands of Jerusalem and Judea, but they will also go into the land of the Samaritans. No? Kung saan hindi po komportable ang mga tao, hindi po maayos ang kanilang relasyon, maaaring hindi din po ganoon kalinis ang kanilang mga buhay at kaugalian, ngunit pinapahayag sa simpleng salita ni Hesukristo kung para kanino ang ebanghelyong dala-dala po nila. No? Hindi po sila pwedeng mamili. Just like us, hindi po tayo pwedeng mamili kung sino ang kakaharapin natin, dala-dala ang mabuting balita. Kung sino ang dalin sa harap natin, dapat nating ibahagi ang salita ng Diyos. Mas mababa sa atin, dalin mo ang salita ng Diyos. Mas mataas sa iyo, dalin mo pa rin ang salita ng Diyos. Mas mabait sa iyo, sa itsura, okay lang. Mas masama sa iyo, ganun din. Wala pong pinagkaiba. It is for all. The mandate is to bring it to all nations, no? To the whole world. No? Letter V, the gospel is powerful to save. No? God displays the immeasurable power He possesses in the saving grace of the gospel. No? Romans chapter 1, verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. No one is outside the reach of the finished work of Jesus Christ. No? Wala pong kinalaman dito kung ganong kagaang or kabigat ang iyong kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay sadyang kayang pawiin at patawarin ang lahat ng ito. Alalahanin natin ang mga pagkakasala po, halimbawa ni Apostol Pedro. No? Kanya pong itinakwil si Jesus ng 3 beses, ngunit siya ay pinatawad. No? At naging mahalaga pang mananampalataya, naging mahalagang manggagawa ng Panginoon sa panahon ng unang iglesia sa Bagong Tipan. No? Look at the Christians found in the New Testament. Many of the epistles were written to the Gentile people, the pagans, the idolaters, the sexually immoral, the evil people. No? Kasi yung mga Hudyo, sila po yung may kautusan, sila yung may mga seremonya, sila po yung malapit sa naisin ng Diyos. Pero ang ebanghelyo ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat.
Sinong makakalimot sa mismong nangyari kay Apostol Pablo? No? Siya na naging hamak talaga. Hinamak po niya talaga ang iglesia ng ating Panginoon. Who would have thought na siya ay makakilala sa Panginoon? Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa 26, 10 hanggang 11. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo, batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga at sino man sa kanila ay ang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko ay pinag-uusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. No? Yan po ang buhay ni Apostol Pablo dati. Who among us would think? Kaya nung nangyari nga ang pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo, wala nga pong nakapaniwala eh. Wala pong naniwala. Nobody dared to believe na eto naging Kristiyano. And yet he did. No? Hindi lamang siya naging mananampalataya, naging figurehead din po siya bilang apostol. No? At siya man po ay ginamit ng Diyos. No? Tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi kay Pablo na ipapakita ko sa kanya ang maraming mga tiisin. Natitiisin niya alang-alang sa pangalan ko. At nangyari nga po yun. At ito naman ay naging kagalakan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. No? Many would consider the early life of Paul of Tarsus as truly evil in the sight of God. And yet the gospel saved him and transformed him. Yan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi kapangyarihan natin, hindi yung salita po natin literal ang magbabago sa tao. Hindi po tayo ang gagawa po nun. Ang Diyos po ang gagawa po nun. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang baguhin ang tao, ayan, katulad ni Apostol Pablo. Pag pinagtabi mo yung dati at yung Kristiyano, ay baka sabihin mong dalawang magkaibang tao sila. No? The gospel saved him and transformed him. No? Sabi po sa 1 Timoteo, 1:15 hanggang 16. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamakasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. No? Pag ikaw ay nahihirapan sa iyong tungkuling magpahayag ng mabuting balita, hindi mo na kailangan balikan kahit si Apostol Pablo. Hindi ka na aabot doon. Ang una mo pong babalikan ay yung sariling buhay. Balikan mo lang yung sarili mong buhay, kung paano ka inabot ng Diyos, sinong ginamit ng Diyos para abutin ka, at kung paano ka binago ng Panginoon. Sino ka noon? Ano ka na ngayon? Anong inaasahan mo noon? Anong pag-asa mo noon? Ano ang pag-asa mo ngayon? Yan ang kapangyarihan ng Ebanghelyong nakapagliligtas. At panghuli po, letter C, Jesus Christ is always the center of our gospel. No? The center of the gospel is the person of Jesus Christ. Isipin mong napakadali lang alalahanin yon, pero madalas sa maraming pagkakataon, the good news gets polluted or diluted or constrained by the things that are not in line with God's word. Parang no-brainer, oo, yan naman talaga, ano pa bang pinag-uusapan natin? Pero sometimes, ewan ko, anong nangyayari? Ba't nawawala? Ba't nalilihis? Ba't naliligaw? No? The gospel is not about finding your personal happiness. The gospel is not about you getting rich or getting out of poverty. No? It is not about following a path of good works to go to heaven. It is not about making new friends or expanding our connection with people. No? It is not about our enjoyment or pleasure. The gospel is all about Jesus Christ, who He is and what He has done for us. Tayo na mga hindi karapat-dapat, sulyapan man lamang ng Diyos. At kung ano yung ginawa niya para sa atin, yun ang Ebanghelyo. Kung ano ang ginawa ni Jesucristo, ano ang tiniis niya at pinagdaanan niya para maabot ang kapatawaran para sa atin. No? Kaya't wag natin ito haluan,
huwag natin itong dungisan ng ano pa mang ibang hindi kailangan na bagay. No? Sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15, 1-4, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. No. That's it. That's the gospel. What is the gospel? What Jesus Christ has done for your salvation. No. Huwag natin itong dagdagan pa ng anumang ibang walang kabuluhang bagay. Hindi kailangan ng tulong natin. No. The gospel does not need your help, no, to be effective or powerful. Kung anong ginawa ng Diyos, hindi po kailangan pagandahin or remedyahan. No? Hindi na po. Our goal is to proclaim it as it is. All of it. Kahit yung mga bahaging hindi po komportable ang ibang tao. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 2, 1-5, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos hindi sa pamamagitan ng kahusayan, ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Jesucristo na ipinako sa krus. Nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Iniwasan ni Apostol Pablo ang mga ganitong bagay upang ang pananampalataya ay tanging na kay Kristo lamang at hindi sa Kanya. No? Subalit, hindi pa rin naiwasan dahil yun nga yung naging problema sa Korinto. No? Pero pinapahiwatig ni Apostol Pablo ang kanyang puso. No? He did nothing else but proclaim the simple message of God's good news. No? Ito ang dapat po nating alalahanin. No? We must tell people, when we proclaim the gospel, we only tell people what God has done. What God has done through Jesus Christ. No? At ano ang kailangan nating gawin upang makamtan ang kaligtasang ito. No? Para po sa ating pagtatapos, ito ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Dumating si Jesucristo, nagdusa siya at namatay, at muli siyang nabuhay na muli, para lang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay mapagkalooban ng kaligtasan. No? Pinapaalalahanan tayo palaging huwag tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Kung ano ang ating napakinggan, atin pong paniwalaan. Kung ano ang ating pinaniniwalaan, atin pong isagawa. At kung ano ang atin pong isinasagawa ngayon, atin din pong ipahayag para sa iba. Ito po ang atin pong pagbulay-bulayan na katotohanan sa ating mga puso. No? Even as we continue to celebrate the faithfulness of God and His provision for us in the past 33 years. I exhort each one of us to rely upon the grace of God and to obey God in everything that we do, to share the gospel that is powerful for salvation to others while we still have the opportunity. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Sa atin pong pagtatapos, inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, minsan pa tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kung bakit kami narito, kung bakit kami nakatatayo, kung bakit
ang inyong iglesia ay nanatiling matibay ay dahil lamang po ito sa inyong ebanghelyo. Dahil po sa kagandahang loob ninyo kung bakit namin tinanggap ang mabuting balita, ang mabuting balitang nagligtas sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos dahil kami biniyayaan nyo at hanggang ngayon ay binibiyayaan pa rin. At ngayon naman ay patuloy ninyo ring inuutusan upang maging biyaya din naman sa iba. Maging masinop kami, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Amin pong balikan at alalahanin ang biyaya ninyo sa aming mga sarili. At ganun din ito ang gamitin po naming motivation, Panginoon, upang sumunod naman sa inyong utos at tuparin namin ang inyong gawain na ipahayag ang mabuting balita sa marami pang ibang mga tao. Bigyan nyo kami ng lakas ng loob, ng katibayan ng loob, Panginoon, ng kaliwanagan ng isip upang magampanan naming mabuti ang mga tungkuling ito. Habang kami ay nagdiriwang ng aming anibersaryo, amin pong isipin at alalahanin ang mga tao, Panginoong, mapapahamak dahil hindi pa nila nauunawaan o napapakinggan ang tunay na ebanghelyo ni Kristo. Salamat, Panginoon, dahil kami nakatanggap ng kaligtasan ninyo. At ngayon naman bilang pasasalamat namin sa inyo, ibahagi din namin ito sa iba. Purihin ka, Panginoon, at sa inyo lamang ang lahat ng kalwalatian. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig, upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.